May na continue ta no. Continue ta no ah. Nalobat yung ano. So, dito tayo umabot sa man ata ar-rasulah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-jannah. Sino man yung sumunod, maniwala at sumunod sa pamamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay maging dahilan ng kanyang pagkapasok sa paraiso. Wa man asar rasulah sallallahu alaihi wasallam dakhala an-nar. Sino naman ang sumuway o lumihis sa kautusan o di kaya sa daan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magiging dahilan ng pagkapasok niya sa impyerno. Dahil ang tamang ang katuruan ng Islam ay nasa kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasa turo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nararapat sa isang Muslim ang pagkakaroon ng pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagsunod sa kanyang mga turo, kanyang turo, mga turo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin. Nararapat 'yon na magkaroon sa isang Muslim. Pinakalas na klase ay ang Darsul Ashir, Al-Quran Al-Karim. Ang Al-Quran, anzalallahu ta'ala Al-Quran Al-Karim ala Rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam natin na ang Quran ay pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ni Injil Jibril tungo kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay dumating sa kanya ang Quran. At ngayon, hanggang ngayon, nandyan pa rin ang Quran. Isa yan sa miracles. Isa yan sa mga mu'jiza na yung Quran na narapat sa isang Muslim na paniwalaan natin ang Quran na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala pinadala kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang aklat na pinapaniwalaan natin. Ang dahol ng Quran. Banal na Quran narapat sa isang Muslim na paniwalaan niya, panindigan niya na ito ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Karim, kalam Allah ta'ala. Nararapat sa atin na basahin natin ito, magkaroon tayo ng pagmamahal sa Quran at pagbasa rito at ang pagsabuhay, pagsagawa kung ano man ang nakalagay dito. So, malinaw yun na nararapat sa atin bilang isang Muslim na magkaroon ng pagmamahal sa Quran. Ang pagmamahal sa Quran ay ang pagbasa nito, pagsaulo nito, at ang pagsagawa o pagsabuhay sa kung ano man ang mga napapalaman dito sa Quran. So, natapos natin yung first part ng libro na ito. Nasa second part na tayo. Ito na sa subject natin na fiqh. Darsul Awwal, unang pinag-uusapan dito ay yung tinatawag na tahara. Ano ba yung ibig sabihin ng tahara? At-tahara, at-taharatu wajibatun. Ang ibig sabihin ng tahara ay ang paglinis. Ang paglinis, nararapat sa isang Muslim, isa yan sa kagandahan ng Islam, ay pinag-uutos sa atin ang tinatawag na paglinis. Dapat sa isang Muslim ay malinis. Ang Islam, inutusan tayo na maglinis.
Ito ay wajib. Ha? At inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay maglinis. Ha? So, paano ba yung mga paglilinis na mga tinutukoy dito? Ha? Unang-una sa ating mga sarili. Sa ating mga sarili, tayo ay nagkakaroon ng tinatawag na pagdudumi. Ha? Bilang isang Muslim, nararapat na after tayo magdumi, ihiman yan o ano man lumabas sa atin mula sa dalawang sabilain, ay dapat natin na linisin. Ha? Pagkatapos natin may sagawa yung mga haja natin, pinagutos sa atin na ito ay linisin natin. Ganun ang Islam. Kinakailangan ay maglinis. Ha? Mag-ihiman o magbawas man, kinakailangan na maglinis tayo. Yun ay ipinagutos sa Islam. So, ganun kalinis ang Islam. Pag mayroong nagsabi sa atin na ang Islam marumi, huwag kayong maniwala dun. Yun yung tao na nagsasabi na hindi niya alam kung ano yung napapaloob sa Islam. So, ang Islam, unang-una, pinagutos niya ay ang tahara. Obligado sa atin na maglinis. Obligado sa atin ang maglinis. Mula sa paglinis sa kung ano, pag-after ng ating mga importanteng gagawin mula sa pag-ihi at pagbawas. So anong mga main source na ginagamit natin para maglinis? Sinong makakasagot? Anong mga main source natin na ginagamit para panglinis? Si Baynor Kisa. Baynor Kisa. Ngini pagampagan na yan na panggamitan ta sa kablimpyo ta. Na si Normina bin Buakan. Nag-raise hand. Ustad. Assalamualaikum, Ustad. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya ijan Sulaki makasawal na ikaisa may kablinis ka budzuti ka na gamit ta sa ig. Aywa, masya Allah. Oh, so si Bay Normina bint Buakan, sabi niya ang main source na paggamit natin sa paglinis ay ang tubig. So nararapat sa atin na pagkatapos natin mag-ihi, magbawas, ay lilinisin natin yung dalawa na yun na pinagmula ng dumi sa pamamagitan ng tubig. Sa pamamagitan ng tubig. Bilma tahur, tubig na malinis. So tayo, pag tayo ay nagdarasal, kinakailangan ay malinis tayo. Hindi tayo pwedeng magdasal na wala tayo sa tahara. Hindi tayo pwedeng magdasal na hindi tayo malinis. So bilang isang Muslim, bago tayo nagdarasal, alam natin na tayo ay merong tinatawag na ano? Anong ginagawa natin bago tayo magdasal? Ano yung ginagawa natin bago tayo magdasal? Magudo. 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 ويجب علي أن أتوضأ بالماء الطهور قبل الصلاة. Na dapat sa isang Muslim na mayroong pagwudu bago siya pumunta sa pagdarasal. Ganun kalinis ang Islam. Hindi pwede na magdasal ka na lang na wala kang wudu, wala kang ablusyon. So, kinakailangan ay meron tayong ablusyon bago tayo pumunta sa pagdarasal. Bago tayo pumunta dun sa pagdarasal. At kabilang din sa paglinis, kabilang sa minat taharati aidan, izalatun najasa. Pag-alis ng mga dumi. Ano yung mga najis? Yung mga dumi. Tulad ng ihi at mga dumi na nakadikit sa ating mga katawan o di kaya sa ating mga damit.
nakadikit sa ating mga damit. Hindi pwede na magdasal tayo na mayroong mga dumi sa ating katawan. Kinakailangan ialis muna natin yan. Ha? Tulad nung nabanggit natin kanina, ialis muna natin sa pamamagitan ng paghugas ng tubig. Ha? Pag nakabawas tayo, nakaihi tayo, kailangan hugasan muna natin, alisin natin yung dumi mula sa ating katawan. Ganon din sa ating mga damit. Kung naihihan natin o natalsikan ng dumi yung mga damit natin, kinakailangan nating alisin muna yun. Hindi tayo pwedeng magdasal. Ganito kalinis ang Islam. Isa ito sa kagandahan ng Islam. Hindi tayo pwedeng magdasal. Matapos natin linisin ang ating mga katawan, kinakailangan pati yung mga damit natin ay carefully na malinis tayo. Carefully malinis yung ating mga damit. Hindi pwede na pag nakita natin natalsikan ng ihi, o di kaya natalsikan ng dumi, tai, ay hindi pwede natin gamitin yun sa pagdarasal. Kinakailangan maalis muna natin yung dumi na yun. Ganon din yung lugar na pagdarasalan natin. Hindi tayo pwede magdasal sa lugar na marumi. Kinakailangan doon sa lugar na malinis. Doon sa lugar na malinis. So, ganun ang Islam. So, dahil tubig ang ginagamit natin sa panglinis, ano yung mga klase ng tubig? Ano yung mga klase ng tubig na pwede natin gamitin para panglinis? Sinong makakasagot? Si Normina. Nag-raise hand si Normina. Magbigay ka ng kahit isa lang na Iga iga ulan, pwede mo bang gamitin pang wudu? Wow, correct. Mashallah. Tulad ng tubig mula sa ulan, tubig mula sa mga ilog, tubig sa dagat. Lahat ng klase ng tubig na nagmula sa ulan, ilog, dagat, mga spring, yan ay mga tubig na mga malinis at pwede natin ipanglinis. So, eto merong mga exercises dito. Ano ang nararapat, ano ba ang tama dito? As-salatu thumma al-wudu o al-wudu thumma as-salah. So, anong correct dyan? Ang pagdarasal daw bago mag-wudu o yung pag-ablusyon bago magdasal. So, malinaw dito na kinakailangan mag-ablusyon muna bago magdasal. Okay? So, ana atawaddau bil ma'it tahur. Ito, tubig. Ang sagot dito ay ang tubig. At ganun din, ang panglinis natin sa mga damit natin, pag natalsikan ng mga dumi, ihiman o tai o anuman mga dumi dyan na najis, ay lilinisin natin sa pamamagitan ng tubig. Pamamagitan ng tubig. So, sifatul wudu, nasa pamamaraan. Darsu thani, sifatul wudu. Pamamaraan ng pag-wudu. Pag-aablusyon. Paano ba tayo mag-ablusyon? Ito yung guide natin kung paano yung way ng pag-aablusyon. Halos lahat tayo alam na natin kung ano yung proper way na pag-aablusyon. At yung iba sa atin na exercise na natin yan. Sino man yung nagdarasal, araw-araw ay expert na kung ano yung proper way na pag-wudu. Ana muslimun atawaddau bil ma'it tahuri qabla salati. Dapat sa isang Muslim na mag-ablusyon siya ng malinis na tubig, gamit ang malinis na tubig bago ang pagdarasal. Yan ang sinabi ni Zaid.
At sinabi naman ni Umar, kayfa tatawadda ya Zaid? Paano ka ba mag-wudu? Paano ba mag-ablusyon? Ang sagot naman ni Zaid, ajabahu Zaidun ba'da an anwiya al-wudu'a biqalbi af'alu ma yali. Pagkatapos niya magniya, unang-una ay intensyon. Ha? Anong unang-una? Sa pagwuwudu, kinakailangan ay nandoon yung niya, intensyon. Ha? Ha? Kinakailangan unang-una, mag-intensyon muna tayo na tayo ay mag-ablusyon. So ang intensyon, ang gumagawa ay sino ang gumagawa ng intensyon? Puso. Ang puso natin. Ha? Hindi yung dila. Ha? Ang niya, ha? Ang gumagawa, ang intensyon, ang gumagawa nito ay ang ating mga puso. Ha? So, tandaan natin yun, ha? Nararapat bago tayo mag-ablusyon ay nandoon yung niya natin. Pag-intensyon natin na tayo ay mag-aablusyon. Pagkatapos nun, nakapasok na tayo sa intensyon, aqulu bismillah. Sasabihin natin ay bismillah. Ha? Sapat na yun, nabanggitin natin ay bismillah. Doon sa pag-i-start. At sabi ni Zaid, agsilu kaffaya 3 marrat. Hugasan ko, sabi niya, ang aking mga kamay ng 3 Talatat marat. Talatat Talatat marat. 3 beses. Ha? 3 beses. 3 beses na hugasan yung kamay. Ha? 3 beses. Unang-una ay ang kanan. Ha? 3 beses na hugas. Hugas ang kamay natin 3 beses sa kanan. Ha? At ganun din sa kaliwa. 3 beses sa kaliwa. Ha? 3 beses na hugasan natin ang kamay natin sa kaliwa. Wa tamadmadu wa astanshiku 3 marrat. Ganun din, magmumog ka ng tubig. Ha? Magmumog. Ha? Sa pagmumog naman, Marat. magmumog ka, sa pagmumog, kinakailangan ilinis mo yung dila mo. Ganyan-ganyan mo, imumog mo. Huwag mo inumin. Ano mo rin. Idura mo rin. Ha? Pagmumog mo, 3 beses, idura mo rin. Tapos igalaw mo yung dila mo, tahrik mo yung dila mo para malinis yung ibang mga part sa loob ng bunganga mo. Wa astanshiku 3 marrat. Ganon din 3 times na singot ka ng tubig sa ilong. Kinakailangan na makapasok yung tubig sa ilong natin. Hindi yung punas lang na ganito, hindi pwede yun. Kinakailangan mapasok yung tubig sa ilong. Ha? Kinakailangan mapasok yung tubig sa ilong. Yun yung tinatawag na istinshaq. Papasok ng tubig dito sa ilong natin. 3 times din yun. 3 times na makapasok yung tubig sa ilong natin. Tapos na isinga rin natin. Isinga rin natin. Merong hadith ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, wabaligu fil istinshaq illa an takuna sa'ima. Yung baligul istinshaq, yung makaabot dito sa dulo, yung pagsingot natin ng tubig. Isa yun sa utos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit illa an takuna sa'ima, maliban na lang kung ikaw ay nag-aayuno. Kasi baka makapasok na yung tubig na maging masira yung pag-aayuno natin. Pero pag hindi ka nag-aayuno, ay isa yun sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya sa kanyang hadith ay paabutin natin sa dulo yung
pagsingot natin ng tubig. Ayon sa science, meron itong nakakabuti. Kung hindi ako nagkakamali na meron akong isang pharmacist yun siya, natanungan ko na merong benefits pala yung pagsingot ng tubig na paabutin mo dito sa mo. Nakakaano pala yun ng sinus. Nakakatulong sa pag meron kang sinus ay nakakatulong yun na maalis. So 3 times yun, maliban na lang kung ikaw ay nag-aayuno. So pag ikaw ay nag-aayuno, huwag mo nang abutin dito. So 3 times. Pagmumog, 3 times, kailangan igalaw-galaw yung dila para malinisan yung ibang bahagi ng bunganga. Wastanshiqu 3 marrat aydan, 3 times din na magsingot ng tubig. Ipapasok yung tubig sa ilong. At waghsilu wajhiya 3 marrat. Ganon din, ugasan yung tubig, ugasan yung muka. Yung muka 3 times. Yung muka natin 3 times, nahugasan natin yung mukha natin. Ang mukha dito hindi kasama yung tenga, hindi kasama yung tenga. Andito lang yung mukha, Ito. So 3 times nahugasan natin yung mga mukha natin. Tapos after ng 3 times na mukha, kailangan ma-tartib ito ma-arrange ang sunod-sunod. Dapat ang hindi pwede na walang arrangement. Sa Islam, kinakailangan merong arrange ang Islam. Tartib. Napaka-murattab ng Islam. Hindi pwede na unahin mo paa mo, unahin mo hindi pwede yun. Kinakailangan merong arrangement ang pag-ablusyon. So pagkatapos natin magmumog at saka magpasok ng tubig sa ating mga ilong, 3 times, ay ugasan naman natin yung mukha natin ng 3 times. 3 times. Actually, yung part din ng mukha yung kanina nabanggit natin. Pero ito yung pinaka importante, maugasan din natin yung mga itong mga mata natin dito, lahat dito. Kung meron tayong mga balbas, kinakailangan na anuin natin yan, basahin natin. Ugasan. Hindi punasan. Dito nakasulat dito, aghsilu, ibig sabihin hugasan ng tubig. Hindi punas. Kailangan mabasa. Meron kasi nag-ablusyon na pinupunas lang. Pinupunas. So hindi pwede yon. 3 times din yung sa muka. At kasunod naman, aghsilu yadayya min atrafil asabi' ila al-mirfaqaini 3 marrat. Ganun din, hugasan din natin ang ating mga kamay mula sa ating mga dulo ng mga daliri natin hanggang dito sa siko, dito. Kailangan mahugasan ito. Unang-una ay kanan. Unang-una ay kanan. Kanan, kailangan mabasa ito ng tubig, mahugasan natin ito hanggang dito. Hanggang dito. Kailangan lagpas siko. Lagpas siko. At 3 times din yon. 3 times. Unang-una kanan, 3 times. At kaliwa naman, 3 times. Ganon din sa kaliwa, 3 times. Mabasa. Ito naman, pagkasunod, amsahu ra'siya ma'a udhunayya marratan wahidatan. Ito punas. Hindi na sinabi dito gasal. Hindi na sinabi yung basa. Kung di punas lang. Amsahu ra'siya ma'a udhunayya marratan wahida. Ibig sabihin, isang beses lang napupunasan natin yung ulo natin. Kasama yung tenga natin. Kasama yung tenga. Kasama yung tenga sa ulo. Kasama sa tenga, kasama sa ulo yung tenga.
So, isang beses lang, pagpunas. Isang beses lang. Isang beses na pagpunas lang. Ah. Ang kasunod doon ay ang agsilu rijlaya ilal ka'bayn thalatha marrat. Ang paghugas, ito gusol naman. Kinakailangan basain, hindi punas lang. Basain agsilu rijlaya ilal ka'bayn thalatha marrat. Babasain mo yung paa mo tulad nito nakikita natin sa picture. Basahin yung paa ng 3 times din. Ilal ka'bayn, yung ka'bayn yung kuana, yung pinay, tangila na ay, sa Maguindanao, tangila na ay. Yung may merong ano diyan, buto sa paa natin o bukong-bukong. Yan yung ka'bayn. Yung parang may buto diyan na tenga ng paa. Oh, yan. Kailangan maugasan yan. 3 beses. Unang-una kanan. Unang-una ay kanan. 3 beses. At pangalawa, susunod doon ay ang kaliwa naman. Ganun din 3 beses. Kailangan mabasa yun, para sigurado kayo, kailangan basahin nyo ng maayos. Basahin nyo ng maayos yung mga paa ninyo. So, ganyan ang mga way. Ganyan ang way, pamamaraan ng pag-wudu. Qala Umar, jazakallahu khairan ya Zaid. So, yun ang tinuro ni Zaid na pag-ablusyon, way na pag-ablusyon. Sabi ni Umar, kay Zaid, jazakallahu khairan. So, nalaman natin ang way na pag-wudu at ang arrangement nito. Paano yung sunod-sunod na tamang arrangement ng pag-ablusyon mula sa kamay hanggang sa paa. So anong babanggitin natin after ng wudu? Ba'dal intihai min al-wudu, aqulu madha? Sasabihin natin pagkatapos ng pagwudu ay ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yan yung babasahin natin pagkatapos ng wudu. Ganyan kakumpleto ang Islam. Lahat ng bagay, aspeto ng ating buhay sa pagdarasal, mula sa pag-ablusyon hanggang sa pagdarasal, mayroong gabay ang Islam. So ito, babasahin natin after, kanina, before, bago mag-ablusyon, anong babasahin natin? Anong babasahin? Bismillah. Bismillah. Okay, bismillah. Bismillah lang, Sapat na yung bismillah. Huwag ka nang mag-bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lang. Yung bismillahirrahmanirrahim sa pagbabasa ng Quran yun. Pagbanggit mo ng bismillah, pagkatapos mo ay babanggitin mo naman ng asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yun yung babasahin pag tapos ng ablusyon. Pag nakapag-ablusyon tayo, babasahin natin yun. Merong tanong si Munisa Haron. Nag-raise hand. Inidyan ka ba? Nag-raise hand ka. Di pa kasumpat. So, darsu thalis tayo. Pangatlong dars, as-salawatul mafruḍa. May oras pa tayo. Ang mga obligadong pagdarasal. So sa Islam, meron tayong 5 beses, 5 obligadong pagdarasal. 10 minutes na tira sa atin. Meron tayong 5 obligadong pagdarasal. At alam natin na ang pagdarasal, as-salatu hiya ruknu tsani min arkanil Islam ba'da syahadatain.
Alam natin ng salah ay siya yung pangalawang rukn, haligi, pillar of Islam. Siya yung second pillar of Islam pagkatapos ng shahadatain, pagkatapos ng pagsasaksi sa Allah at pagsasaksi sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang propeta. As-salawatul mafrudatu fil yawmi wal laylati 5 salawat. Ang pagdarasal, mga pagdarasal na obligado sa araw at gabi ay 5 pagdarasal. Ano yung 5 na yon na pagdarasal? Unang-una ay ang Fajr. Fajr. Al-Fajru. Pangalawa ay ang Duhur. 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 Al-Duhur. Asar, Maghrib. Duhur, Asar, Maghrib, Al-Maghribu. Nabi pang-4, Ang pang-5 ay ang Al-Isha. Isya. Yan yung 5 times prayer. Atin sa Islam, meron tayong 5 beses na pagdarasal sa araw at sa gabi. Sa umaga, yung Fajr, sa dawn time, Al-Fajr ang tawag doon. Sa tanghali, Al-Dhuhru. Al-Dhuhru. Sa tanghali, Al-Dhuhru. Sa hapon naman, katamtaman ba Al-Asr. Al-Maghrib, pagkatapos ng paglubog ng araw, yun yung meron pagdarasal doon na tinatawag natin na Maghrib. At sa gabi naman ay ang pang-5 yung Isha. Sa Fajr, meron tayong ilang rakaat? Ilang rakaat? Dalawa. Okay. Dalawang rakaat. Rakaatani. Rakaatani. Sa Fajr, merong 2 rakaat. Dalawang ruku. Dalawang pagyuko. Sa Duhur naman, merong 4 na rakaat. 4 na pagyuko. Sa Asr naman, 4 din na pagruko. At Maghrib naman ay 3 karakaat. Ang Isha naman ay ang 4 naman na rakaat. So yan yung mga pangalan ng 5 beses na pagdarasal at ang mga rakaat nito. Al-Fajr, merong 2. Ang Duhur ay merong 4. 2. Sa Asr naman ay 4 din. Maghrib naman ay 3. Sa Isha naman ay 4. Okay? So, ganun din ito, sinasabi niya dito na yung 5 na pagdarasal, Maghrib, Duhur, Asr, Isha, Fajr. I-tartib natin yan. Fajr, Duhur, Asr, Maghrib, at saka Isha. So, eto na. Darsul Rabi' Sifatus Salah. Nakuha natin yung Sifatul Wudu. Ngayon, ito na, magdarasal na tayo. Magdarasal na tayo. Ngayon, sabi niya, Sami'a Zaidun al-adhana fatawadda thumma qama liyusalliya fasa'alahu Umar kayfa tusalli. Narinig ni Zaid ang adhan. Alam niyo ba yung adhan? Yung pagtawag ng adhan. Naririnig natin sa mga moske, sa mga masjid. Sa pag-oras na ng pagdarasal. Yung 5 beses na pagdarasal sa isang araw ay meron yung tinatawag na adhan. So, narinig ni Zaid yung adhan. Ngayon si Zaid ay tumayo at nagwudu, nagsagawa ng pagwudu para magdasal. Tanong ni Umar, kayfa tusalli ya Zaid? Paano ka magdasal, Zaid? Paano ba magdasal? Ito, topic natin dito ay sifatus salah.
pamamaraan ng pagdarasal. Ha? Meron pa tayong 4 minutes. Ha? So, sabi ni Zaid, astaqbilul qibla. Ha? Kinakailangan nakaharap tayo sa qibla. So, ganito ka-arrange ang Islam. Ang Islam, hindi pwede na magdasal ka kahit saan ka lang nakaharap. Ha? Kinakailangan kailangan nakaharap tayo sa qibla. Saan yung qibla natin? Sino makasagot? Ha? Saan yung qibla natin? Ang qibla natin ay doon sa Kaaba. Ha? Sa Makkah. Ha? Doon tayo nakaharap pag tayo ay nagdarasal. So kinakailangan pag nakapag-wudu na tayo at ready na tayo magdasal, kinakailangan bago tayo magdasal, hanapin muna natin yung qibla. Dapat nakaharap tayo doon sa qibla. Pero bago doon, kinakailangan dito, una-una rin dito, nandun yung intensyon natin sa pagdarasal. Nandun yung intensyon natin sa pagdarasal. Hindi mawawala yun. Na nandun yung intensyon natin, dalisay na intensyon natin na tayo ay magdadasal. For example, ng Fajr, Duhur, Asar, di kaya Maghrib, Aisha, nandun yung intensyon natin muna. Tapos, magharap tayo sa qibla. Nakaharap tayo sa qibla. Hindi pwede na kahit saan lang tayo nakaharap. Ganun ng Islam, merong arrangement, merong way na dapat tama tayo. Doon tayo nakaharap sa tamang qibla. Hindi kahit saan lang na direction. Tapos, ukabbiru takbirat al-ihrami qailan, Allahu Akbar. Sabi ni Zaid, nagtatakbir siya ng takbiratul ihram. Yun yung tawag doon sa unang takbir. Unang takbir natin, babanggitin natin Allahu Akbar. Unang takbir natin, Allahu Akbar. Ang tawag doon ay takbiratul ihram. Yun yung tinatawag na, sa unang takbir natin ay tinatawag na takbiratul ihram. Babanggitin natin Allahu Akbar, nadiran ila mawdi'is sujud. At nakatingin tayo, hindi tayo kahit saan nakatingin. Nakatingin tayo sa lugar o sa pagsusujudan natin. Di ba tayo, nagdarasal tayo, doon tayo nakatingin sa kung saan tayo magsusujud. Tapos, akra'ul fatihata. Babasahin ni Zaid ang Fatiha. Yung Fatiha, alam na natin ito. Sa mga sisters natin na bago sa Islam, yung Fatiha, yung pagbanggit ng pagbasa ng Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yung 7 na verse, yung sa pinakaunang page ng Quran. Okay ba? Dapon. Albapan ito sila. Ito, yung Akra'ul Fatihata, sabi ni Zaid, babasahin niya yung Fatiha. Yung Fatiha, yung unang first page ng Quran, yung babasahin niya na, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, hanggang sa katapusan nito. Tapos na yung oras natin. 1 minute na lang. Thumma aqra'u mimma ahfadhu min al-Qur'anil Karim. Tapos, magbabasa siya after ng Fatiha, magbabasa tayo ng kung ano man yung na-memorize natin sa Quran. Qul huwallahu ahad, hanggang sa katapusan nito, Qul a'udhu birabbin nas. Ganun yung way na pagdarasal. Inshallah, continue natin ito inshallah. Yung oras natin ay tapos na. Meron pang next subject kayo.